Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran ng 888 Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. General reading to, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. First, 2 cards tayo. Wow! So, nakikita natin dito yung money. Okay? So, naka-reverse yung money natin dito, Aquarius, and yung accusation is upright. Sinasabi ng dalawang cards na yan na posibleng if may kaso kang kinakaharap or may kinasuhan ka and nag-aantay ka ng damages, payment for damages, like libel case or kung ano man na kaso ito, sinasabi sa'yo na pwedeng hindi mo pa siyang makukuha at the end of October. Okay, so pwedeng ma-delays kung ano man to na pera, tungkol sa kaso or kung ano pa man, or kung ano man to na tangible things, physical, money, earthly things na hinihintay mo, hindi pa siya available by the end of October 2024. Okay? Mag-iingat ka rin kasi Aquarius, pwedeng ikaw ay makusahan. Nakikita kasi natin na yung second card mo is nagsasabi na 33 siya eh. Ibig sabihin, nasa tamang direction ka. Siguro pinaglalaban mo lang yung karapatan mo or kung ano pa man. Kaso lang, may mga tao siguro na hindi nila matanggap yung pagkakamali nila or hindi ayaw nilang mai-correct yung mga mistakes nila. So dito, nakikita natin na mag-iingat ka dahil posibleng makatagpo ka ng kaaway or pwedeng makatagpo ka ng mga taong alam mo yun, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo or ano pa man, sorry. Okay, Aquarius, Prince of Autumn. Diba? So yun, eto ay para dito. Kasi yun nga yung baraha mo, nagsasabi na kailangan maging careful, maging cautious ka bago ka gumawa ng isang desisyon, ng actions, ng wise actions. Kasi yun, pwede kang magkamali, pwedeng ikaw yung magkaroon ng kaaway, ikaw yung makasuhan or kano pa man. So, kailangan mong alamin yung bawat detalye, lalo na sa mga kwento. Like yung kwento, make sure na i-verify natin lahat ng facts, ng information, bago natin yung ikwento. Kasi, yung kung fake news yan, and then bearer ka ng fake news, ayun nga, pwedeng makakuha ka ng kompromiso dyan. So, ingat-ingat lang, ha? And wag na wag ka agad magtitiwala or maniniwala sa mga kwento-kwentong yan. Okay. Wow. Lump sum of money. Okay. Pero kung makikita mo dito, sinasabi na hindi pa available yung money, pero parating na siya. Ibig sabihin na sobrang laki ng halagang ito, thousands or pwedeng million siya. Parating siya, so may darating, incoming news, good news regarding the physical things, tangible, material things na sinasabi sa'yo dito. Okay, so yun. Pero yun, inulit niya lang. Yung dalawang baraha mo dito, inuulit niya ng another 3 cards, ganon. Sinasabi na yung perang hinihintay mo, yung perang darating sa'yo, ay hindi pa siya darating sa ngayon, bago matapos yung October. So, iwasan mo yung sobrang pag-aalala. Kasi pwedeng mag-panic ka, mag-alala ka, kasi kailangan mo na siguro. Siguro marami kang bills na kailangan bayaran, kailangan mong i-secure yung mga bagay-bagay financially, and then yun nga, madedelay siya. So, medyo mag-aalala ka. Pero, yun nga yung sabi sa'yo, huwag kang mag-focus doon sa kung ano yung wala or yung mga iniisip mong problema. Kasi hindi naman yun problema. Kasi tingnan mo dito, parating siya. Na-delay lang, natagalan lang, medyo naantala lang. Diba? So, kailangan mong magkaroon ng pasensya, temperance, lalo na doon sa kung utang yan, or pwedeng yung mga damages na kailangan bayaran sa'yo, kung matagalan siya, kailangan mong magkaroon ng pasensya kasi hindi naman, lalo dun sa bearer, sa magdadala nito. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng isisi yung mga delays na yan sa isang tao or sa isang bagay.
Pero, ang Two of Pentacles dito is nagsasabi na kahit may mga delays, may mga kakulangan, or may mga hinihintay ka, hindi ka pa rin to the point na mawawalan. Diba? Balanse pa rin. As much as possible, makakaraos ka pa rin. Yun yung sinasabi dito. Diba? So, kita mo, yung money, sinasabi sa'yo dito na magiging same as before. Yung usual na routine mo, usual na flow ng money, yung mga gastos mo every month, ganun pa rin yung mangyayari sa'yo para sa month ng October. Okay? Yung pera na posibleng naantala, na delays, ay siya yung pwedeng matagal mo nang hinihintay kasi ang dami-dami mong plano. Pwedeng back pay siya kung nag-resign ka, or pwedeng may binibenta kang bahay, lupa, or kano pa man. Nakikita natin dito bahay, lupa, sasakyan, or nakikita ko lang sa man. Excited ka na makuha to kasi ang dami mo nang pinaplano kung paano gagastusin ito, kung saan mo bibilhin. Okay? And nakikita ko sir dito na sobra kang nakafocus sa pag-iipon, or lahat ng hahawakan mong pera ngayong buwan ng October ay parang i-monitor mo siya. So, nasa priority mo ngayon yung pagtitipid, pagsisave ng money. Okay? Nakikita ko sure dito na may iba naman sa inyo na Aquarius na siguro sobra nang nai-stress, na problema na sa kanilang financial burdens, mga obligation financially, lalo na sa obligasyon niya sa pamilya. And nakikita ko sa'yo dito na ikaw yung provider, diba? Ikaw yung tagapagbigay, ikaw yung inaasahan, ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagsisettle ng mga expenses sa family, or pwedeng sa loob ng isang community. And ang laki ng role mo dito, parang ikaw yung tagapasan ng mga problema, financial problems, or even emotional problems. Okay, sa ilalim niya is King of Pentacles. Sinasabi sir dito na kahit sa relationship, ikaw din yung tagapasan ng problema. Parang nakikita ko yung iba, may asawa or may live-in partner, may boyfriend, girlfriend, pero yung karelasyon nila walang trabaho, or pwedeng hindi financially stable. So, sila ang kailangan na mag-provide para sa mga expenses everyday. And nakikita ko sir dito na isa yun sa dahilan kung bakit masyadong mainit yung ulo mo minsan, and minsan parang agresibo ka, yung hindi ka masyadong makapag-isip, hindi ka masyadong makapag-focus sa sobrang dami ng obligation mo. Okay? So, yun yung sinasabi ng barase. Mag-iingat ka sa mga actions, decision, verify lahat ng facts. Okay? So, thank you for watching and see you again. Bye!